Eto po, meron din pong tumumpak dito kay BBM. Sabi ni BBM, PBBM, palalawakin ang suporta sa mahirap at yung anyay malapit ng maging mahirap. Alam mo, lost in translation eh, no? Mali yung pagta-translate ng pagtatagalog po ng near ano. Alam ko yan eh, di ba? Near poverty, ano? Ang tawag doon? Near poor. Poor, near poor. Kaya lang, parang eto lang, parang ang dating tuloy, nung tinagalog po yung poor at near poor, alam po natin yun eh, borderline, di ba? Yung mga poor, mahirap. Near poor, alam natin yan. Hindi pa sila mahirap, pero dahil sa mga pagtaas ng presyo, dahil sa hindi, opo, live po ako. Hindi, dahil sa pagtaas ng presyo at saka sa hindi naman tumataas yung kanilang mga sweldo, mapupunta na sila sa pagiging mahirap. Pero kung i-translate mo ng literal, ang translation ni BBM, ganito eh, mahirap at yung malapit ng maging mahirap. Kaya ang dating, ito Mr. President pasensya na. Pero ang dating po sa amin, kayo ang dahilan kung bakit sila magiging mahirap. May programa kayo sa mga hindi mahirap, pero dahil sa inyo, magiging mahirap na sila. Okay. Nakalimutan ko kung sino yung nagsuri. May nagsuri po niyan. Si Holmes yata ng Pulse. Tandaan niyo po, yan si Holmes. Presidente po yan ng ng Pulse Asia, di ba? O siya may-ari ng Sarbin yun. Dilawan po yung mga pananaw niyan eh. Hindi po yan maka Duterte. Pero dahil scientific po siya, scientific. Eddie Morcroft, thank you very much sa 699. Yung may nangungutang, nanghihingi sa iyo, tapos hindi mo binigyan, chinismis mo pa. Correct. Yan yung ginagawa ng Senate sa Office of the Vice President. Ayaw mo nang pakainin sila. Putya, chinismis mo pa. Parang mga chismoso, no? Yung mga matatapang po na senador, parang mga chismoso lahat. Okay. Sabi po ni BBM, bibigyan niya ng 2,000 buwan-buwan yung mga mahirap at malapit na Hindi ko talaga. Yan po ang malinaw na loss in translation. No? Mali po yung pagta-translate ninyo, Mr. President. Minsan, hindi na po kinakailangang i-translate yung naunawaan. Yung near poor po, kung hindi po malinaw yung inyong pagta-translate, unawa na po ng tao yung near poor eh. Pero dahil sa translation nyo, malapit ng maging mahirap. Parang kayo ang dahilan kung bakit sila magiging mahirap, di ba? Yun yung dating sa akin eh. Kaya nakakatawa, Mr. President. Ito pa nakakatawa. Ang ginawa ni BBM dito sa Pilipinas for the last 4 years ay flood control at ayuda. Wala na pong iba. Lahat po, tigil lahat. Lahat po na nagsasabi, pati po yung mga dati niyang tauhan, yung magaling po na joke no, sinasabi niya yan. Na yung mga budget sa infrastructure, katulad po ng subway at saka yung train system natin na magkarugtong na sana. O narinig ko rin po to kay Lito Banayo. Alam niyo kung sino-sino mga sinasabing kamukha ko. Minsan kamukha ko raw si Lito Banayo. Minsan kamukha ko si Matibag. Okay. Yung pagbabudget, yung budgeting nyo po, Mr. President, wala po eh. Palpak po eh. Flood control tsaka ayuda lang. Ang tanong, yung ayuda supposedly, ang binibigyan po niyan, D at E. Pero bakit po sa survey, D at E po ang kinamumuhian kayo? Excuse the term.
DNE po yung walang suporta sa inyo. DNE po yung pangunahing sumusuporta sa kalaban ninyo na si BP Sara. Ibig sabihin, hindi po epektibo. 4 na taon na kayo nagbibigay ng ayuda. Hindi po epektibo yung ayuda ninyo. Kay Tatay Digong, siguro yun yung pinattern nila eh. Si Digong kaya popular dahil namigay ng ayuda. Hindi po yan. Effective po yung ayuda ni Digong kasi halos lahat nabigyan ng ayuda. Hindi ko po sinasabing 100% nabigyan. Pero halos lahat po nabigyan sa kakarampot na budget kumpara sa inyo. Yung budget ninyo sa ayuda, 2 taon na may pandemya po, yun ang budget ni Digong. Hindi lang sa ayuda yun. 2 taon na yung ayuda po. Ngayon, mali yung pananaw ninyo kung bakit popular si Digong. Akala nyo magiging popular kayo sa pamimigay ng ayuda. Pero bakit po hindi kayo popular sa mga nabibigyan ng ayuda? May isa po nagsabi. Sino ba yun? Basta isa po sa mga political analyst. Hindi ko na maalala eh. Kundilo Lawan o si Lito Banayo. Sabi niya, ayaw ng mga tao na pinagmumukha silang mga, alam mo yun, yung kahit nakatanggap ka ng ayuda, ayaw nila yung pinagmumukha kang yagit. Yung 5,000, pipila kayo sa initan. Mga riders ba, 5,000? Yung, di ba may namatay pa na rider dahil sa pagpila? Madaling araw kayong pipila, tapos hapon na hindi pa kayo nakakatanggap ng ayuda. Tumanggap man sila ng ayuda, Mr. President, galit pa rin sila. Bakit? Hindi dahil sa wala silang utang na loob. Kung hindi, ayaw po nila yung ginawa ninyo. Na pinapila nyo na maghapon hanggang abuti ng gabi. Para lang, si Lito Banayo daw, para lang makatanggap ng kaperasitong ayuda. O yan yung isa. Ako po, yung personal na nakikita ko, namimigay kayo ng ayuda katulad ng tupad. Nakikita nyo po ba kung gaano kapuputi yung nagwawalis sa tupad? Alam nyo po ba yung mga tunay na nagwawalis? Ako po, yung kulay ko, 2 araw lang ako nagbilad na nagrally, hindi na bumalik yung maputi ako eh, bago ko umati na rally. Hanggang ngayon, ganito na kulay ko. 2 araw lang akong umati ng rally. At saglit lang yun, half day lang ako na nababad sa araw. Ganito na po ang kulay ko, hindi na bumalik. Nakita niyo po ba yung mga nagwawalis sa tupad? Ang kikinis eh. Kung totoo ka nagwawalis araw-araw, puta, hindi ganyan ang kutis mo. Tignan niyo po kasi din yung recipient ng inyong mga ayuda. Ang tanong, lahat ba ng mahihirap sa tingin nyo, nabibigyan nyo ng ayuda? Malamang hindi. Ikalawang tanong, sino nagdedetermine? Kung konti lang ang mabibigyan ng ayuda, sino magdedetermine yan? Si kapitan, sila mayor, kung sino-sino pa. Pag kapitan po, halimbawa, mas makatotohanan, kapitan ng barangay. Pag sa tingin nyo, kapitan ng barangay, sino po ang mailalagay niya riyan? Na recipient po ng kahit na anong ayuda. Ang tanong kasi, mamimigay kayo ng ayuda para sa pinakamahihirap? Sa tingin nyo ba nabibigyan ng ayuda ang mga pinakamahihirap? Hindi naman eh. So kung palagay na natin 1/10 lang, matutuwa yung nabigyan. E paano yung 90% na hindi nabigyan? Na mas mahirap pa sa mga nabigyan? Sa tingin ninyo, sino napupunta dyan sa mga kahit na anong ayuda? Correct, yung mga malapit kay kapitan, yung mga kamag-anak incorporated. Pucha, mag-observe po kayo sa mga tupad. Kasi tupad po kasi nakikita natin. Iba, hindi natin nakikita eh. Tupad kasi may hawak silang langis eh. Ay, langis, walis. May hawak na walis.
Nakita niyo ba yun sa video? Isang dahon, puta, hinahabol nila mga 10 yata yung mga yun. Kaya wala rin pong epekto. Nagtataka nga ako, 4 na taon, wala kayong ideya. Kung palpak po yung proyekto, unang taon pa lang na implementation, teka muna, gumastos tayo ng ganito kalaki sa ayuda. Bakit hindi tumataas yung rating natin? There's something wrong. Maliban na lamang kung yun na mamahala sa pagbibigay ng ayuda, ay masaya na sila na may binibigay silang ayuda. Ayun, di ba? Kung kayo po na mamahala sa pag-ayuda, halimbawa ako ang sekretary ng DSWD, puta, kaya kami namimigay ng ayuda. Political yan eh. Kaya kami namimigay ng ayuda para mapataas yung aming presidente. Putya, kahit na anong bigay namin, wala. Teka muna, aralin natin to. Baka palpak naman tong ayuda na to. Ano ba nangyayari sa ground? Bakit hindi natin naiaangat? Pero kung ang purpose, hindi ko sinasabing ganito ang purpose lang ay makapagbigay ng ayuda na kahit walang resulta. Bakit kaya? Pera yan eh. Di ba? Alam nyo na. Once na may dinaanan yung pera, masaya. Yun yung sinasabi natin na, teka muna, hindi na nga, wala na nga epekto sa tao, tinutuloy pa rin. For the sake na mamigay. Baka ibang tao yung mga nasisihan pag may pinamimigay na pera. Yun eh. Alam nyo na kung sino. Alam nyo na kung sino yung mga yan. Namimigay ng ayuda. Ang mga mahihirap, galit. Kasi karamihan, hindi nabibigyan. Pero may tuwan-tuwa. Eto na tayo. Sabi